Yo, what up sa inyo dyan mga tol? Pag-usapan natin itong mga ilang oras pa lang po yata nakakalipas ng maganap po ang tinatawag po na Bondi's o Bondi's Night of Horror, kung saan meron pong naganap na trahedya, insidente ng terorismo, no? Sa isang event na ginanap po dito sa lugar sa Australia, no? At yan po ipag-uusapan natin sa video na ito. Pero kung di ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. So yun na nga, let's go. So ayan na nga mga tol, no? Isang nakakagulat at nakakilabot na kaganapan po nangyari dito sa isang lugar sa Australia, kung saan ay nangyari po yung tinatawag at dineklara na po ngayon na isang insidente ng terorismo. At bago po natin kumpletuhin yung pag-uusap, diskusyon po natin sa bagay na to, ay panoorin po natin yung maiksing balita po dito. At ano lang, no, inform ko lang kayo for every time po na tayo nanonood ng mga balita etc. ay pwede po itong magkaroon ng copyright, kaya hindi po sure kung makikita nyo dito sa video na ito yung mismong video. May mga time na ganun po pero hindi naman lagi. Anyway, kung i-cut man natin yung part ng panonood, ay inilalagay ko naman yung link dyan sa description para mapanood po ninyo ng direkta kung ano po yung balita na yon. Anyway, let's go, panoorin po natin. ¿Qué está pasando? Alisa, escucha, Alisa, ¿qué está pasando? Pero no sé qué. Mais il y a un deuxième gars. Guys, dito sa part na to, no, makikita mo habang 'di ba nangaganap tong mga pangyayari ng pagputok ng baril, no? Meron po dito, yan po yung dalawa na nakaitim ang correct me if I'm wrong kung ano man. Alam ko dalawa lang yung ano dito, yung sangkot sa massacre po na ito ng mga inosenteng civilian. At ngayon nga po, no, may pumasok po dyan habang nagaganap po yung mga bagay na yan. Pumasok po yung tinatawag po nila ngayon dito na hero ngayon, no, sa panahon po na kaganapan ng pangyayari pong insidente na yan. Eh, may tinatawag po silang hero ngayon dito dahil marami pong naantig ang puso sa ginawa po nito na tao po na naka-white na makikita mo na sumugod po yan. Panoorin po natin, no, kung paano po siya sumugod at pinigilan yung isa sa mga gumawa po ng krimen. Oh! C'est un malade! Oh mon gros! Oh! Ouais, mais il y a son pote, il va se faire tirer dessus! Il est trop con le mec là!
you okay? Yes, I got shot. Where? Right here, I got shot. Stay there! Control control from both sides. Multiple shots fired. Multiple people injured. I need assistance now. Drop! Bang. So ayan po, nakita po natin grabe po yung pangyayari po na ito na bandit terror attack sa Australia, no? At ayon po sa balita, no, ay hindi lamang yun po basta simpleng mga civilian lang po yung mga naroroon, no? Hundreds to more than 1,000 people ay nag-gather doon sa Bondi Beach na yun, o Bondi Beach dyan sa Sydney, Australia. Yan po ay nagtipon po yung mga tao diyan, iba-ibang mga tao, no, pero majority ay yung mga Jewish families, mga community members, mga bata, matanda, iba-iba po, no, at iba pong mga visitor ng celebration po po na iyon, no. Isa po siyang tradisyon ng mga Hudyo, no, at yan pong mga umatake po na iyan, kanila po relasyon sa isa't isa, no, magtatay po pala ito, no, naging duo sa paggawa po ng krimen na yan, at ang kanilang mga baril ay lisensyado ng mga baril. Pangalan nila ay si Navid Akram. Kami po ay previously known to security agencies. Prime Minister says sorry, no, mali ako ng basa, sorry ha. Anyway, sure po na magtatay po ito, no? Pero yung pangalan ito, Navid Akram, ay hindi ko sure, ha? Tama ba? Tama, no? Sorry ako, mali akong unawa. Tama naman pala yung binabasa ko. Navid Akram, previously known to security agencies. Yan po si Navid Akram. Hindi ko alam kung siya yung nilabanan nung naka-white, no, kanina na sumugod, no, ito. I don't know if siya si Navid at ang kanyang tatay ay nasa may tulay, hindi ko lang, vice versa. At ang kanyang tatay, no, sa base gun owning father Sajid was shot dead by police at the scene. O, hindi natin masyadong sure kung sino dun sa dalawa yung na lapitan nung naka-white na tinatawag po nilang hero ngayon, no? So bago po tayo magtapos sa video na ito, pagkamat tunog, no, tunog Arabic or sabihin natin parang baka Muslim ang dating, kasi mga Hudyo po yung binanatan. Alam naman po natin yan, parang mortal na magkaaway na po yung mga yan, Hudyo at mga Muslim. Pero hindi po natin mahahatulan kung Muslim po talaga sila kagad, kasi wala po tayong official na makikita na sila ay mga Muslim. Kasi ang nakakagulat nga po dito, no, na nakatanggap din po ng no, dineklara tong terrorist incident na, no, pero ang nakakagulat po dito at marami pong nagbibigay ng papuri dun sa tao, no, na umawat sa nangyari po na insidente. At nakatulong siya, ha, kasi inawat niya itong isa sa pamamaril. Siyempre kung dalawa sila, mas maraming tinamaan, etc. At siya nga po'y tinamaan ng baril, tinamaan din po, no? At malala po yung lagay yata niya ngayon, kayo na lang po bahala mag-search. Anyway, ito pong tao po na ito nakaputi, siya po ay si, nalimutan ko yung pangalan, no,
pero siya po ay pinapupuri ng mga leader ng bansa. Number 1 na po ng Hudyo na Prime Minister po na sa Netanyahu, dahil isa po itong Muslim, no? Sabi he is a Muslim brave man, no? Hindi natin na-expect, no? Marami kasi nagagalit na lahat gine-generalize ang mga Muslim, pero at this point, no, nakita po natin na one of them na nilimutan ko si pangalan, no? Pasensya na, pero siya po ay isang tinuturing po nilang Muslim. Correct me if I'm wrong, ha? At yan po, no, ay binigyan po ng papuri ni Netanyahu at ni Donald Trump sa pagiging heroic nito, no, sa kanyang aksyon na ipinakita dito. Ikaw, anong masasabi mo, no? Siguro bago tayo magpaalam, tignan po natin yung reaction dito ni Netanyahu sa Bandi Night of Horror nga, no, yung title dito sa balita. Tignan po natin. So yan guys, nakakahanap ko nung reaction ni Netanyahu, no, Prime Minister ng Israel. Naalala ko na yung pangalan niya, no, si Ahmed ay isang Muslim, no. Tignan po ninyo. We saw an action of a brave man, turns out a Muslim brave man, and I salute him, that stopped one of these terrorists from killing innocent Jews. Anti-Semitism is a cancer. It spreads when leaders stay silent. It retreats when leaders act. I call upon you to replace weakness with action, appeasement with resolve. Okay guys, siguro hanggang dito na lang tayo, no. Simple lang po itong pangyayari po na ito. Isa po itong karumal-dumal na krimen, act of terrorism, massacre, no, karahasan, violence, at kawalan ng puso po sa mga tao. Ito pong ginawang evil act po nitong dalawang magtatay, no. We don't know if they are Muslim, but the thing is, no, confirmed dito ay yung isa sa umawat ay Muslim. So isa po yun na makikita po natin bilang awareness dito sa mga patungkol sa mga ganitong bagay, no, pagkakaroon ng barel, no, hindi yan bagay na dapat nakikita natin. Isang bagay na mayroon po talaga dapat ang mga tao, kasi yan po'y ginawa para sa pagpuksa, no? Anyway, ibang topic yan, pwede po natin pag-usapan sa ibang video, pero dito po, no, yan po ang ginagawa ng mga tao, no, na wala pong takot sa Diyos. Meron pong mga difference sa mga reliyon, paniniwala, Hudyo, etc. Bakit nila ginawa ito, no? Maaring sila ay meron sa galit sa Hudyo, na katulad ng kay Hitler, no? Hindi naman kagad Islam kagad, pero number 1 na papasok sa isip ng marami, Islam, Muslim, pero hindi po yun confirm pa ako sila yung Muslim, pero confirm na isa na tinatawag nilang hero ngayon ay si Ahmed ay isang Muslim. So yung humanity, yung heart ng pagmamahal sa kapwa tao, no, yung papatunay lahat yan na meron pong Diyos talaga. At pag-pray po natin, no, na nawa hindi mangyari mga ganito muli, no, dahil wala namang kapararakan, wala pong kabuluhan, wala po tayong makita na kagandahan po na itutulot tong ganito, kundi kalungkutan at kasamaan po ang dinudulot ng ganito mga pangyayari. Pag-usapan natin ang lahat ng yan. Marami pa tayong pwede pag-usapan sa comment section. Comment ka lang, pag-usapan natin ito. At kung hindi pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. See you ulit sa susunod na video.